Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, isang mabiyayang umaga, bumangon tayo sa ating mga higaan, taglay ang espiritu ng kalakasan mula sa ating Panginoon, kanyang banal na espiritu. Mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa isang istorya mula sa sulat ng Lucas, Kabanata 20, talata 27 hanggang 28. At ganito ang sinasabi. At nagsilapit sa kanya ang ilan sa mga Sadusyo na nagsasabi na walang muling pagkabuhay, at siya'y tinanong nila na sinasabi, Guro, isinulat sa atin ni Moses kung ang sinuman ay mamamatay na may asawang babae at siya'y walang anak, ang kanyang kapatid na lalaki ay kinakailangang pakasal sa kanyang asawa at magkakaanak sa kanya kapatid na lalaki. Mga kapatid, ang punto ng istoryang ito, alam natin na ang tanong ng isang Sadusyo sa ating Panginoon ay tungkol sa pag-aaral sa muling pagkabuhay. Ng mga Sadusyos ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay at sila'y nagtanong at sinubukan ang ating Panginoon. Alam naman natin na dalawang nag-uusap, ang Sadusyos at ang mga Pariseo. At tunay ngang hindi sila naniniwala sa sinasabing buhay na maguli, the resurrection. So ang tanong ng Sadusyo, ano ang tanong? Tungkol sa isang taong namatay na lalaki na may asawang babae. At ayon sa batas ni Moses na tinatakan ni Moses, yun ang kanilang ini-implement at yun yung natutunan nila at aral. Na kapag namatay yung unang lalaki at hindi sila nagkaanak, yung pangalawang asawa ay pangalawang kapatid ay yun na naman ay magiging asawa niya. At nagkataong 7 lalaki ito. At sa 7 lalaking yun ay napangasawa lahat ng babaeng ito at hindi sila nagkaanak. At namatay nga naman ang 7 lalaki na magkakapatid. At nung namatay din ang babae, tinanong ng Sadusyos kung sino ang kanyang magiging asawa sa kabilang buhay. Mga kapatid, ang tanong na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng muling pagkabuhay sa ating pananampalataya. Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang doktrina, kundi isang katotohanan na nagbabago sa ating buhay. Sa muling pagkabuhay, tayo ay magkakaroon ng bagong buhay. Walang kamatayan, walang sakit, at walang paghihirap. Tayo ay magkakaroon ng bagong katawan na walang kahinaan at walang kamatayan. Ang muling pagkabuhay ay isang pag-asa na nagbibigay sa atin ng lakas at katiyakan sa gitna ng mga pagsubok sa paghihirap. Ito ay isang pag-asa na nagpapatuloy sa ating buhay at nagbibigay sa atin ng katiwasayan ng pag-asa. Ibig sabihin, sinagot ng ating Panginoon ng tamang direksyon at tamang pagkaunawa na kapag namatay ang tao, huwag isipin na pagdating sa kamatayan ay muling makikita mo ang iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa, ang iyong magulang, ang iyong ina, ang iyong kapatid. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pagkabuhay na maguli. The resurrection na tinatawag ay dito sa lupa ay dapat na ipaghanda na natin ang buhay na ito. Kung may asawa ka dito, ayusin mo ang pagiging asawa. Kung may kapwa-tao ka dito sa mundo, sa lupa, ayusin ang relasyon para sa kanila. Upang pagdating sa panahon sa kabilang buhay, ibig sabihin ng ating Panginoon, ang Diyos
ang relasyon natin lamang sa Diyos ang siyang mangyayari. At matututunan natin na gawin araw-araw ang magpuri, ang magsamba, ang dakilain ang ating Panginoon at wala ng iba. Ang tinatakan ni Moses na pangunahing aral dahil dito sa alam ng mga Saduceos, kahit na alam nila na merong resurrection, ngunit hindi nila pinaniniwalaan, gusto lang nilang siluhin ang ating Panginoon kung ano ang nararapat at katanungan. Ngunit sinagot sila ng Diyos at tinapat niya sila na ang tanging karelasyon nila pagdating sa buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Kaya nga sa muling pagkabuhay ay isang katotohanan. Huwag tayong maggaya sa mga Saduceos na tinatanong dahil ang katotohanan na ito na nagbabago ng ating buhay, ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay na nagbibigay, mga kapatid, ng katiyakan sa ating pangalawang buhay, pagdating ng kamatayan. At doon ay masusumpungan natin ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Magtiwala sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, magtiwala sa Kanya sapagkat Siya ang nagpatunay, ang ating Panginoon, ang nagpatunay ng pinakamabuti at pinakamagandang layunin natin sa buhay na ito ay taglayin ang ating pananampalataya at ang pagtitiwala sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Ang resurrection ng ating Panginoon ang siyang simbolo na dapat nating talikdan at isapamuhay sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, huwag nating pag-isipan o isipin ang buhay ngayon, kundi ang isipin natin kung ano ang buhay na kahihinatnan ng ating espiritu, ng patuloy na relasyon at mabuting relasyon sa ating Panginoon. Yan lamang ang tanging pag-asa natin. Doon sa langit, na kung saan nauna ang ating Panginoon, makakatagpo natin siya lamang. At wala na ang mag-asawa, wala na ang magulang, wala na, kundi iisa na lang tayong mga anak ng Diyos at masaya na magkasama-sama doon sa langit. Kaya nga mga kapatid, ang pag-asang ito na tinutukoy ng ating Panginoon, ang siyang panghawakan natin. Isipin at paniwalaan natin na merong pagkabuhay na maguli. Purihin ang Panginoon at buhay si Kristo sa ating mga puso. Tayo'y manalangin. O dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat kami dahil itinuro mo sa amin ang kahalagahan ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan na makakamtan ng bawat isa. Huwag naming isipin o bigyang diin ang buhay na aming taglay ngayon kung ano ang nararapat, kundi ang isipin namin, O Diyos, ay ang iyong pangako sa amin na may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa iyong pagkabuhay na maguli, O Diyos, ito ang nagpapahayag sa amin na may pag-asa kami na makakamtan ang kaligtasan mula kay Kristo. At ang relasyon namin sa iyo, Panginoon, dito pa lamang sa lupa ay ginagampanan na namin. At pagdating namin doon sa langit na kinalalagyan ng aming Panginoon, matatamasa namin ang buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all.